aking i-share sa inyo mga kapatid is about securing your miracle. Yung part 1 kanina nasa sa center. Doon natin shinare. Yung share ko sa inyo ngayon ay yung part 2. Okay? So, ang ating okay, did you know muna pala? Did you know? Narinig ba kanina ang sino nakapanood? Sa huling part, nagsabi ako doon na did you know that the story of Joshua chapter 6, yung Jericho, Wall of Jericho? Okay, kung napanood na basa niyo yun, di ba? Umikot sila 7 times, every day, umikot sila for 6 days ng 1 time. On the 7th day, umikot sila ng 7 times. At alam natin nangyari, ang walls of Jericho came crumbling down. At itong lahat ng ito ay instruction ng Panginoon. Hindi sila, ang problema kasi with Jericho ay talagang yung pader niya, okay? Parang si Kuya, okay? Mahigit 6 feet ata si Kuya. Pag pinahiga nyo yan, yung lapad niya, yun yung pinakakapal ng wall. Parang intramuros, kung nakarating na kayo ng intramuros. Pero yung taas nun ay medyo baby yung intramuros. Mataas na mataas yun. So hindi siya pwedeng basta-basta pasukin ng mga sumasalakay. So ang Israel ay yun ang balakid. Pero sa madaling salita, kanila itong no-overcome. Kasi ano nangyari? Sumunod sila sa Panginoon. At bumagsak ang wall. At nung bumagsak ang wall, yung mighty wall ni City of Jericho, napasok na yung city at nakuha nila. Pero papansinin natin, hindi genocide po yun. Kasi pinatay nila lahat ng mga tao at mga hayop eh. Pero yun po ay utos ng Diyos because of judgment. Ginudge ni Lord yung lugar na yun kasi for hundreds and thousands of years, isipin nyo, may nakita akong article na yung Jericho ay 8,000-year-old na city. Okay? Ibig sabihin, na-develop after a few thousand years, naging city na siya. Okay? Pero yung city na yon ay namumuhay nang wala sa kalooban ng Diyos. Brethren, importante na tayo ay mamuhay sa kalooban ng Diyos kasi otherwise, kalaban natin ang Diyos. And sooner or later, may judgment or may consequences. Pero according nga dito sa ating pag-aaralan, i-compare natin ang Joshua chapter 6 sa Numbers 13 and 14. At base po doon, makikita natin na, talaga, merong failed attempt na nangyari. Kung nakakita niyo yung story na yung nagpadala si Moses ng 12 spies, ng 12 na espiya, tapos bumalik yung 12 at ang sabi nila, magkaisa sila dito, grabe, yung ubas kasing laki ng pakwan. Okay, exaggerated na yun. Sabihin, sobrang ganda ng lugar. Yung flowing with milk and honey na sinasabi ni Lord, totoo. Sabi nung 12. Pero here comes the sad part. Sabi nung 10. Pero nandun yung mga Nephilim, nandun yung mga anak ni Anak. Imposible, mukha tayong tipaklong sa kanila. Yung dalawa, si Joshua at si Caleb, at sabi niya, malalaki sila, mga dakila sila, pero kaya natin silang talunin. Here's the problem. Yung report ng 10, kung majority wins ang pag-uusapan, ate, siyempre mas marami yung 10 sa dalawa. Out of 12, 10 ang nagsabi na hindi natin kaya. Yung mga nagdadalawang isip sa pagsunod sa Panginoon, sabi nila, balik na lang tayo sa Egypt. Pili na lang tayo ng bagong leader. At balik tayo sa Egypt at punta tayo doon. Pagdating natin doon, mas matino doon kasi dito mamatay tayo. Ang ginawa ng Panginoon nung araw na yun ay lahat ng mga umangal, lahat ng mga nagsabi na imposible, nagpadala siya ng pestilence at thousands ang namatay that day. Kung papansinin nyo, ang lupit naman ng Diyos ng Old Testament, para naman siyang malupit. Samantalang ang Diyos ng New Testament na born again na. Yung Diyos ng Old Testament ang lupit. Pero if you will look at the story, mga kapatid, ilang beses na nagpasensya ang Panginoon.
Humiling sila ng mana, ng pagkain, ng inumin. Nagpadala si Lord ng inumin. Okay? Si Moses ang ginamit. Humingi sila ng, sabi, puro ba tubig? Wala ba namang pambara? Parang gano'n, alam mo na yun? Nagpadala si Lord ng mana. Ano ba? Puro na lang ba mana? Puro na lang hotcake ang ulam na pagkain natin. So nagpadala naman si Lord ng pugo. Okay, pwede na kayo gumawa ng kwek-kwek naman, no? Okay, ano naman gusto nyo gawin? Angal sila ng angal, hindi tumigil ang angal nila, pero ang Diyos mabuti, mabait, matapat pa rin ang Diyos sa kanila. Pero ang Diyos, mapansin natin, may dalawang side ang Diyos. Siya ay mapagmahal, pero siya din ay makatuwiran. Ang laging tinaririnig sa TV o sa mga naman, ang Diyos ay mabait. Totoo yun. Wala akong against doon. Ang Diyos ay maunawain. Totoo yun. Wala din akong against doon. Ang Diyos ay mapagpatawad. Totoo yun. Naniniwala din ako doon. At ang Diyos, kahit na marami kang pagkakasala, nauunawaan ka niya. At pagkukulang, nauunawaan ka niya. Tama din yun. Pero, natanong ba natin, kung nauunawaan tayo ng Diyos, nauunawaan ba natin ang Diyos? Okay? Kasi marami sa tao, lalo na pag wala ka sa Panginoon, ikaw ay makasarili. Ako ay makasarili. Iisipin ko lang, ano pakinabang ko dyan? Kikita ba ako dyan? Or sasabihin ko na, hindi ba sayang oras ko dyan? Brethren, any time na kinukonsumo mo for the Lord, ay hindi sayang. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi sayang ang pagpunta mo rito. Amen ba? So, yung 12 spies ngayon, okay, basahin na natin yung isang passage pala dito bago ko maunahan sa sarili ko. Joshua chapter 6 verses 1 hanggang 4. Isinara ang pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Sino nagsabi? Si Lord. Upang sakupin ito at gapiin ang lahat ang kanyang hari at may giting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw sa loob ng 6 na araw, paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 mga paring may... Okay, naputol na. Punta naman tayo sa Numbers chapter 13, verses 1 hanggang 3. Okay, listen here. The Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan which I am giving to the people of Israel. This was a few years before ni Joshua. From each tribe their fathers you shall send a man, everyone a chief among them. So Moses sent them from the wilderness of Paran. Okay? According to the command of the Lord. All of them men who are heads of the people. Now, listen here. Nagpadala ng espiya si Lord through Moses. Nagpadala din si Lord ng espiya through Joshua. Pero may kaibahan. Ang gusto kong mangyari dito, ito. Tingnan natin, bakit failure si Moses na mapasok ang promised land, Ate Arlene. Samantalang si Joshua ay naging successful. Ano yung nangyari? Anong pareho, anong pagkakaiba? Yan ang titingnan natin, ha? Okay, punta muna tayo doon. Comparing Joshua chapter 6 with Numbers 13 to 14. Tatlong bagay, mga kapatid. Una, the promise to Moses in Numbers 13 to 14 was the same. Pareho lang. Okay? I will give you a land flowing with milk and honey and you will occupy Canaan. Promised land ang tawag. Sinabi kay Moses, sinabi kay Lord. Pareho. At ang strategy to send out spies ay pareho din. Nagpadala si Moses ng spies, nagpadala si Joshua ng espiya. Okay? But here comes the big difference. The failed attempt in Numbers 13 to 14 was a victorious success in Joshua chapter 6. Bakit? Same God. Diba? Yung Diyos ni Moses, Diyos ni Joshua. Tama? Yeah. Yung nangako kay Moses, nangako kay Joshua. Tama? Same people. Israelites. Walang masyadong pagkakaiba. Pero saan nagkaiba? Alam niyo saan nagkaiba? Tanongin niyo po ako.
Okay, yung mga sumagot lang ang sasagutin ko ha. Yung mga hindi nagtanong ay hindi ko sasagutin. Anong pinagkaiba mga kapatid? Ito, 10 out of 12 na espiya ay negative ang report. Kinontra ang promise ni Lord, ang utos ng Diyos dahil sa kanilang sariling pananaw. Masyado sila nag-isip ng problema to the point na sila ay binaliwala nila ang pangako at ang utos ng Diyos. And that's really sad. Alam mo yun, nag-travel ka na for more than 30 years sa disyerto, tapos sasabihin mo sabihin ng 10 spies, hindi natin kaya. Kaya yung mga tao naniwala, ikaw ba naman kung majority wins? Majority ang 10 sa 2. Tama? Pero mga kapatid, listen here. Sa ating minsan, tinan nyo, nung lumabas ang pandemic, nung nagkaroon ng pandemic, ano ang naging issue noon? Yung mga tao, kapapanood ng balita, walang sakit, nagkakasakit. Hindi naman lumalabas. Yung iba, natitense. As iba sa sobrang tense, 11s na. Guess nyo? Oh, na-stress sila. Kaya marami nagsabi sa akin, Pastor, ayoko muna manood ng balita. Nai-stress ako. Kasi ikaw ba naman lahat ng istasyon sa TV mo, pati abroad, ay ganun ang balita? Eh mapupuno ka nga ng bad news. At pag bad news ang tanggap mo, bad decision. At sasabihin mo, hindi, kaya ko yan, pero sa gabi, Lord, yung pamilya ko, ingatan niyo po, Panginoon. Kaya prayerful ang mga Christians nun. Pati mga hindi naniniwala sa Diyos, nag-pray. Okay? Pati mga snatchers sa Cubao, nagbago. Di ba? Ang EDSA ay napakaluwag. Ang kaulapan ay kulay blue. Di ba? Pero ang mga tao, unti-unti nagmamatayan. Mga namamatay. Na-stress sila. Kasi yung balita etong mga 10 spies na to, ganun ang nangyari para silang CNN na lahat ng problema nilang is babalita. At kung ikaw ay napaka-gullible, ay talaga maniniwala ka. Now, ang point ko ngayon na ito, how to secure your second chance miracle. Kasi kung pumalpak ka, okay, sino ba dito ang hindi pa pumalpak sa buhay, yung hindi pa rin nagkakasala? Lahat. Anong feeling ng pumalpak? Nakakahiya. Okay, ano pa? Tulungan niyo ako. Nakakahiya. Pangalawa, nakakahiya. Pangatlo, nakakahiya. 3 reason. Wala bang ibang matinong kausap dito? Okay, anyway. Di ba, parang gusto mo na mag-give up? Sa Bible, mga kapatid, even yung singhusay ni Moses ay pumalpak. Pumalpak siya dahil yung 12 spies na pinadala niya, 10 hindi katulad niya mag-isip. Di ba? And outnumbered sila. 10 out of 12, outnumbered yung opinion. Kaya even si Lord, nagalit nung time na yun. Moses, sandali. Kailangan ko na tupukin itong mga tao na to. Talagang mahirap na. Nag-pray lang si Lord, pero si Moses, kaso nga lang, ginudge pa rin ni Lord yung mga tao na yun. Kaya nag-arise ngayon ang Joshua generation. Okay? Dalawa iniisip nyo, ano? Okay? Nag-arise ang generation ni Joshua. Yung mga 20 years old below, sabi ni Lord, hindi 20 years above, hindi makakapasok ng promised land. Kasama si Moses. Pero si Joshua, same strategy, same promise. Pero ano na nagkaiba? Walang mga Angalites, walang mga Reclamites, at lahat ay naniniwala sa promise. Tara, Joshua, go! Sabi ni Joshua, walang madaldal pagka umiikot sa Wall of Jericho, yung mga tao. Dadaldal na isang... Okay? Diba? Dadaldal sa... Kasi masunurin.
Alam nila, nakita nila yung nangyari nung una. And this time, hindi sila papayag na pumalpak uli sila. Gets? Opo. So, anong kailangan natin gawin? 3 bagay ang gusto kong isuggest para ikaw ay masecure mo yung miracle mo. Nandun na pala. Ha? Kanina pa pala. Okay, secure. Sige pa. Go lang. Sige bro. Huwag kang magsawa. Go lang. Nandun na sa... Yan, tapos na dyan. Tinapos mo na nga. Andun sa securing your second chance miracle. Yan. Doon. Thank you, Gab. So, how to secure your second chance miracle? Yung alam mo na binigyan ka ni Lord ng second chance. Sino dito gusto maging successful sa second chance? Okay. Wow. Okay. Number 1. Choose victory over defeat and faith and obedience. Brethren, mamili ka. Ano ba gusto mo? Tagumpay? Para sa tagumpay. O pagiging talunan. Halimbawa sa mag-asawang nag-aaway. Okay, mag-asawa na nag-aaway. Diba, minsan naglalabasan niya sila ng mga hinaing nila sa buhay. Ikaw kasi, ikaw naman kasi. Hindi, ikaw kasi, ikaw naman kasi. So, pabalik-balik ng ganyan. Usually sa counseling, tinatanong ko, gusto niyo bang ayusin ito? Of course, ang sagot, kadalasan, 99% ay opo, gusto namin ayusin. So, kung gusto niyong ayusin, kailangan may mga dapat tayong gawin. Ang unang-una ko laging ipinapayo ito, gusto niyo ba na maging makadiyos ang inyong pamilya? Hindi ko sinasabi na maayos. Kasi maraming ibig sabihin ng maayos. Maayos sa pananaw ng misis? O maayos sa pananaw ng mister? O pananaw ng kapitbahay? Hindi. Kailangan makadiyos. Sabi ko, anong kabaliktaran ng makadiyos? Makasarili. So, sa buhay natin, mga kapatid, you need to choose. Gusto mo bang talunan ka? Every time na pinag-uusapan natin yung problema at binabalik mo yung nangyari pa nung panahon ni Jose Rizal, what happens? Ang problema, ang lumalaki, ang pagkakasundo, lumalabo. At ito pa, the fact na ang mga mag-asawa ay nag-aaway, ibig sabihin, talunan na sila pareho. Kaya nga ang tawag, pagtatalo. Hindi pwedeng may nanalo dun. Kasi pagtatalo nga eh. Gets nyo? Yes. Pagtatalo. Okay, scientific joke po yun, kaya mahirap unawain. Kaya nagtatalo na naman sila. So, for sure, walang mananalo dyan. Okay? Amen ba? So, you need to choose. Ano bang gustong, anong klaseng buhay Kristiyano ang gusto mo, Gab? Talunan na buhay Kristiyano? O sakto lang? O talagang victorious na buhay Kristiyano? Yung blessed ni Lord at nagagamit ako ng Panginoon. Hindi yung lagi nagsasabi na, Lord, pasensya na po kayo. For the longest time, kung yun na sinasabi natin kay Lord, pasensya na siya. Mapagpasensya sa Lord for sure. Pero, ano ang pinagbabawal mo o hindi nangyari sa sarili mo? That's success. At ito pa, kung wala kang success, wala kang blessing. The big difference between victory and defeat is faith and obedience. Kapag ikaw ay nasa defeat, walang faith, walang obedience yan. Ano sabi ng 10 spies? Hindi natin kaya. Ang laki ng mga taong kalaban natin doon. Sabi ng dalawa, hindi, kaya natin to kasi si Lord ay kasama natin. Magkaibang pananaw. Same people na nagpunta ng promised land, pero different perspective. Okay? Anong meron doon sa merong victory? Which is yung grupo ni Joshua after a few years. Meron silang faith and obedience. Sabihin nyo nga, faith and obedience. Okay, lakasan nyo po. Sabihin nyo, faith and obedience. Faith and obedience. Pangalawa, learn from the mistakes and errors within history. Sino ba to? Si Daniel, yung pambansang hindi. Who's this? Si Diego. Sino artista na to? Na nagsabi na may nag-comment na sabi niya, hindi ako naniniwala sa kasal. Tingnan mo yung background nila.
So, nasa na tayo? Kay Diego. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa kasalan. Pero i-background check nyo. Ang kanyang parents ay hindi maayos ang pagkasama. That's why kinunclude niya na hindi siya naniniwala. Pero tanungin mo ang ibang tao na okay ang parents, may problema pero hindi naghiwalay at nagsisikap sa buhay, hindi naniniwala ako. Depende sa ano yan, sa tawag dito, sa family background mo. May kausap naman ako lately, isang dalaga. Okay? Nasa 30s na siya. Sabi niya, Pastor, alam mo, pag may nakikita ako ng mga mag-asawa na hindi okay ang buhay, ayoko mag-asawa. Walang boyfriend to sa ngayon. Kasi parang ang hirap, parang ganyan magiging buhay ko, ayoko na lang mag-asawa. Pero pag nakakita naman ako ng mga sweet at successful sa buhay na nagkasama, for better or for worse, doon ko naman naiisip na gusto kong mag-asawa. So as you can see, depende sa nakikita ng mga tao kung ano ang kanyang nagiging pananaw sa buhay. Brethren, learn from the mistakes. From your mistakes at sa mistake ng ibang tao. It is said that you learn from your mistake. Tama ba? Experience is the best teacher. Pero I have a better suggestion. The experience of others is a better teacher. Hindi mo kailangan malaglag sa 5th floor ng building para masabi mong masakit iyon. Right? Hindi mo kailangan maging addict at talagang tumoma at whatever man tawag nyo para masabi nyo na hindi maganda ang bisyo. Look at the people around you na marami na nagawang mistake. At may isa tayong kapatid na si Arnold. Shout out kay Arnold. Si Aloy, lagi siya shoutout ni Pastor RG yun eh. Diba sabi niya, naku mga kapatid, huwag nyo nang itry na maging addict. Huwag nyo na itry na makulong. Sinasabi ko na sa inyo, hindi okay. No, if you listen sa ganung klaseng payo, you're wise. Ibig sabihin, huwag mo nang subukin yung dinaanan niya kasi base sa kanya, hindi okay. Okay? Amen? Sa mga nagkakaroon ng problem sa teenage pregnancy, di ba? Mga kabataan, di ba? Huwag mag-boyfriend, huwag mag-boyfriend. Hindi pa ba ako pwede mag-boyfriend, tay? Hindi pa pwede, anak. Tay, 10 taon na ako nagsasabi siya, pwede ba ako mag-boyfriend, tay? Hindi pa rin pwede, anak. Kasi anak, lalaki ka. Ay, salamat. Natawa din sila. You see, tingnan mo lang yung buhay ng mga kabataan na napalpak sa kanilang buhay and then ito nangyari. Hindi mo kailangan subukan yon mga kabataan. Amen? Hindi nyo na kailangan subukan yung palpak na yon. Na kung gusto nyo masama sa populasyon mga palpak, sige, try nyo. Okay? Kailangan may pangarap tayo sa buhay. We are wise if we learn from others' mistake. Pero minsan di pa rin naiwasan eh. Kaya ask the Lord for wisdom mga kapatid. So again, doon sa story pala, ito nangyari. Kung may mapa tayo dito ng Israel, isipin nyo medyo pahaba yun ng konti na medyo pa V sa taas, na baliktad, and then medyo pa wide sa ilalim. Okay? Ang Israel ay nasa taas niya ang Lebanon, baba niya ang Mount Sinai, Egypt, Jordan, Middle East. So maliit na bansa lang 'yon. Okay? Malaki pa ang Pilipinas sa sa Israel. Yung first attempt ni Moses dito niya ginawa sa ilalim, sa south banda. Sa south, nandun ang mga naglalakihang mga mama, mga anak ni Anak, at mga Nephilim sila sa madaling salita, at maratangkad sila, mga tipo ni Goliath, mga 9 feet, mga ganun. So magmukha ka talaga tipaklong. Kaya nag-report ngayon sila na na hindi kaya. Ngayon, yung supposed to be sasalakay na doon, umatras. Cut story short. Si Moses
namatay. Si Joshua na nag-take over. Did you know? Ito ang wisdom ni Joshua. Alam na natin na malalaki ang nasa south side. Mag-strategy tayo. If you look at the map of Israel, ang Jordan River na tinawid nila going Jericho ay nasa east side. Middle portion east. Yun naman ay bottom portion south. So, nag-travel sila for how many weeks and then dun sila pumasok. At dun ang city of Jericho. Ang matangkad na sa city of Jericho ay hindi yung mga tao, yung mga walls. And after that, mga kapatid, during that fight, doon sila nanalo. Wala na mga Angalites, mga Reclamites, at balik na lang ng Egypt kasi mas maganda sa Egypt. Ang nangyari ay mga tao na talagang dedicated, natuto sa mistakes ng kanilang mga ninuno, na pag-alaman nila, they promise si Lord. This is a young generation. Mga 20s and below ito. Imagine ninyo. Ay, sino dito yung mga 20s and below? Wow. You are the Joshua generation. Okay? At ito pa, nung pumasok sila doon, energetic to. At talagang wala silang iisiping Egypt. Kasi marami sa kanila pinanganak sa wilderness. Kasi mga 20s, di ba 40 years sila? May pinanganak sa kanila sa wilderness. Okay? So pagpasok nila doon, at sabi ni Joshua, walang maingay. At sila ay tahimik. Sumunod kayo. Yes, sir. Si Joshua ay binless na mga good followers. Minsan ang failure ng leader if we don't have good followers. We need leaders na mag-arise from us. Yung mga kabataan na alam nila, okay, na later on mag-serve kami kay Lord. Yes, mag-aaral kami, magtatrabaho kami, pero maglilingkod kami at sasamba sa Diyos. Yung generation na kailangan i-feed ng Word of God at talagang bigyan ng tamang mga tawag ito, tamang pag-aalaga so that they will see, yes, mga anak, may palpak kami yung generation namin, pero kayo ay mas mahusay. Kasi matututo kayo sa makakapalpakan namin at kayo ay magiging mas mahuhusay na mga manggagawa ng Panginoon. Amen ba? Gusto nyo ba yun? Sa mga parents na nandito, pag tinawag kaya ang inyong mga anak na magpastor, papayagan nyo? Okay? Yung mga single sumasagot ng oo, wala pa nga kayong mga anak eh. Okay? Pag tinawag kaya yung anak mo, nako, madadagdagan ng mga gwapong pastor nito. Okay? Pero sa madaling salita, mga kapatid, don't give up. Ang tawag natin doon, kay number 3 na pala ko yan. Ang tawag natin doon ay fail forward. Hindi ibig sabihin na pumalpak ka. Sabi dito, sabahin niyo ako sa pagbasa, 1, 2, 3. You are not a failure because you failed. You become a failure when you totally give up. Never give up when God gives you your second chance miracle. Sino dito may mga palpak sa buhay? Kasama ako dyan. Okay? Meron tayo dyan, di ba? Okay, usap tayo mamaya, ha? Okay, Pero hindi ibig sabihin na pumalpak ka ngayon, palpak ka na. Ikaw ay magiging palpak kapag tumigil ka ng magsikap. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag kang give up. In conclusion, mga kapatid, yan. In conclusion. Next. There is always a second chance miracle. Okay? Secure your second chance miracle. Okay? Mga kabataan, basahin nyo nga ng malakas. 1, 2, 3. There is always a second chance miracle. Second chance miracle. Sa mga hindi na kabataan, basa ng malakas. 1, 2, 3. There is always a second chance miracle. Secure your second chance miracle. Amen. Hindi ibig sabihin pumalpak ka na. Dahil ang Diyos mo, Diyos natin, nagbibigay ng second, hear this, second chances. Ganun kabuti ang Diyos natin. Hanggat buhay ka,
pwede kang magkaroon ng miracles and breakthrough. And believe me, hindi mo pwedeng sukatin ang sarili mo sa nakikita mo sa salamin ngayon. Ang nakikita ng Diyos, nakita ni Peter sa sarili niya ay fisher of fish. Nung nakita ni Lord si Peter, ang sabi niya, you are a fisher of men. Ang nakita ni Gideon sa sarili niya ay palpak, mahina at maliit ang pamilya. Ang sabi ni Lord sa kanya, mighty man of valor. You see, ang nakita ni David sa sarili niya, pastol lang siya. Siya ang pinakabata, siya ang pinakamahina. Ang nakita ni Lord is a king and powerful na general and warrior. You see? Ngayon, ano nakita mo sa sarili mo ngayon? Huwag ka maniwala doon. Okay? Ang paniwalaan mo, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.